Noong September 9, 2023 ko lang nalaman na di pa pala nakarehistro ang bunso ko sa PSA. Pinaasikaso ko sa asawa ko noong January 24 pero sabi niya saka na daw. Kaya ako na lang ang nag-asikaso. Kaya pumunta ako sa medical records sa Avenue Medical Center kung saan ako nanganak sa bunso ko. Tapos sinabihan nila ako na pumunta sa Civil Registry dito sa QC. Kaya pumunta ako sa Civil Registry. Nagtanong ako sa information at binigyan nila ako ng number at nag-antay na tawagin ang number ko. Tapos nag-fill up ako nito at pinasa sa kanila. Pagkatapos nila ako tanungin sa mga detalye, binigyan nila ako ng requirements sa letter registration ng birth certificate. Unang requirements ay negative certification mula sa PSA. Kaya nung araw din ito ay pumunta ako sa PSA para kumuha ng negative certification ng birth certificate. Muntik pa ako di makakuha kasi hindi daw nila ng national ID kapag walk-in. Wala pa naman akong dala. SSS ID lang at saka passport yung dala ko. Pwede daw yung mga valid ID na yan kung appointment. Kaya ang ginawa ko ay pinapicture ko sa asawa ko sa bahay ang national ID at pinasend sa akin sa messenger at pinakita ay okay na. Ito yung itsura at 155 ang binayaran ko. Pangalawang requirements ay Certificate of No Record mula sa Quezon City Civil Registry. Ito naman ang itsura niya at 150 ang binayaran ko. Pangatlong requirements ay Permadong Joint Affidavit of Tourist and Resident Persons. Ito yung mga pwede yung kapitbahay, kaibigan, basta wag lang kang mag-anak. Need mo silang dalawa para magperma dito sa Joint Affidavit. Need mo rin ng Xerox copy ng mga ID nila. Sa ibabaw ng mga perma nila, kailangan mo ng fill-upan yan at ipanotaryo. Tips lang guys, huwag kayo magpanotaryo sa labas. Doon na lang din sa gilid ng Civil Registry kayo magpanotaryo. 50 pesos lang doon. Pang-apat na requirements ay national ID ng parents. So, ako ito at saka asawa ko. Mga national ID namin. Ipa-Xerox lang po yun, dalawa. Panglima ay valid government issued ID. Ito yung mga ID gaya ng SSS ID, passport, driver's license, PhilHealth, senior ID at iba pa. Bale, dalawa ang ipa-Xerox na ID. Halimbawa, SSS ID mo at senior ID ng asawa mo. Pang-anim na requirements ay marriage certificate. Ito po yung kasal. Ipa-Xerox nyo lang po yung marriage certificate. Pang-pitong requirements ay unedited latest 2x2 photo ng applicant, white background. Need po ng 3 2x2 picture na latest. Kayo mag-asawa at yung bata. Kailangan naka-white background. Pang-8 requirements ay medical certification. Bumalik na naman ako sa Avenue Medical Center para kumuha ng medical certification. Pero bago ako pumunta sa Avenue Medical Center ay kailangan magpa-type muna ako ng Certification of Live Birth sa Civil Registry. Yan o, puti na yan. Tapos yung negative na nakuha natin sa PSA. Kailangan po ang dalawang yan para kumuha ng medical certification sa medical records sa hospital kung saan kayo nanganak. Pinasa ko po ang dalawang yan sa medical record pero 1 week ko pa bago makuha yung medical certification at 100 pesos ang binayaran ko. After 1 week po, ayan, nakuha na natin ang ating medical certification at babalik na naman po tayo sa Civil Registry para ipasa yan doon. Pati itong certification of live birth at saka yung negative na mula sa PSA, binalik po sa atin ng medical records kasi alam po nila kailangan po natin yan sa late registration ng birth certificate. Last requirements po ay barangay certification. Kailangan po naka-indicate yung pangalan ng bata, birth date, place of birth, at saka name of parents, saka residency. Double check nyo po ang barangay certification bago po kayo umalis ng barangay. Nung makumpleto na po ang requirements ko, pinasa ko na po sa Civil Registry at may babayaran pong 200. Sa affidavit naman po ito, kayong 50 pesos sa notaryo po. Sila na pong bahala doon at schedule po kayo ng 1 week at babalik po kayo doon sa Civil Registry para kunin na po yung certified true copy ng birth certificate at ayos na po.
Ayan po, binigay na po sa akin ang certified true copy ng birth certificate ng anak ko at 65 pesos binayaran ko. Pauwi na po ako niyan mula sa Quezon City at umuulan po niyan. Sana po nakatulong ang video na ito at bye-bye po. Thank you for watching. Oops, bago ko makalimutan, pinanotaryo ko po yung certification of live birth. 4 po na kopya, kaya 200 pesos po kasi 50 po isang kopya. Kung natatandaan nyo po, ito po yung pinatype ko sa civil registry. Mga requirements na letter registration of birth certificate, base sa experience ko po ito, pero pwede po kayo magtanong doon sa civil registry sa lugar kung saan po kayo nanganak. Ako po kasi sa Quezon City, kaya sa Quezon City Civil Registry po ako pumunta.